Okay, since yesterday po Kapaskuhan, no? So, naniniwala man po ako up to now po, ito pa rin po yung season ng Pasko. Dahil sa ating po mga Kristiyano, it's a daily thing for us. It's not something na we celebrate lang kada isang araw sa isang bawat taon. Hindi po gano'n na Christianity, since it's all about Jesus, Jesus was born on Christmas Day. So, every day inaalala natin yung Kapaskuhan. Pero kasi iba talaga yung dating kapag ang inaalala po natin ay yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yung namatay po siya para sa atin, naghirap siya para sa atin. Alam naman po natin yan. Hindi po issue yan. Hindi po issue yung mga sineselebrate bang Pasko. Hindi. Kasi may mga ibang Kristiyano maselan sa pagano raw, sa ganun daw. No, importante, alam mo yung dahilan. Why are you celebrating something? And it's coming from the heart. Since you are a Christian, you know that you are celebrating it because of the Savior, because of Jesus, not because of anything. And kung kanya naman ang iyong pananaw, sa Panginoon naman alam niya lahat. Hindi ka pa isnisilang, alam niya na. Di ba? So, it's all about Jesus. At gusto ko sanang i-remind tayong lahat na itong 2025, ating ihagis kay Jesus. Ihagis talaga. Ihagis natin ang mga alalahanin natin sa Kanya. Yes, hindi mag-worry, hindi. Kasi alam niyo po ba kung ilang beses binanggit sa Bible? Do not worry. 365 times. It means that each day there is a do not worry reminder from God to each and every Christian. Para po sa atin. Kristiyano po kasi mga unbeliever naman po, wala naman silang interest sa Panginoon. Pero we can reach them because remember, we are the ambassadors of Christ. Tayo po, mga born again, tayo po yung kamay, mata, paa ni Jesus sa panahon ngayon. Bago mag-rapture, kasi church age pa rin po tayo hanggang hindi nagra-rapture. Pero pag nag-rapture na po, magtutuloy-tuloy na po yung 7 taon ng tribulation. Lalabas na yung Antichrist at pag dumating na po yun, maa-unfold po lahat ng mga Bible prophecies na hindi pa na-unfold dun sa Book of Revelation. So, while waiting for that, mag-enjoy tayo sa buhay natin. Let us go out, share Jesus, share His love, share the grace of Jesus. We cannot share Jesus tapos ikukonek mo sa law, ikukonek mo sa mga do this, do that. No, sapagkat it is done already. Tetelestai, on the cross, sabi niya, it is finished once for all time. So, sandali ang aso nga parang, kung alam mo yan, knowing that, you know something na tinapos na pala Kung alam mong tinapos na na. So, ang gagawin na lang natin, mananampalataya tayo na tapos na yon at tatanggapin natin ng buong puso na tayo ay saved na, tayo ay ligtas na. Okay, sasabihin ng iba, kung mo ba grace ka na, mag-iisipin mo, gagawa ka ng masama? Siyempre hindi. Ang totoong Kristiyano, laging naghahangad ng mabuti. Hindi dahil sa kagustuhan mong gumawa galing sa puso mo, kundi dahil nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Ang Holy Spirit po ang nagkokos sa atin. Bakit nanaisin natin gumawa ng mabuti? Hindi po ba? Not because of gusto natin sa sarili natin. Ganda ng background dito sa likod bahay ng lola namin, no? So, yun. Gusto ko po yung sky ngayon dahil ang sky ngayon, ayan, kita niyo yung sky sa likod ko. Talagang ibang klase yung kanyang sikat ng araw dahil yesterday napaka-cloudy. Malungkot ang Pasko pag cloudy. Napakalungkot ng Pasko kahapon, cloudy. Pero syempre, we're not basing it on the natural. We're not basing Christmas on what we see. We're basing it on our faith, di ba? Sapagkat we walk by faith, not by sight. Okay? So, yan nga po. Itong 2025 na darating, matutunan natin na ihagis lahat sa Panginoong Hesukristo yung mga alalahanin natin. Jesus is ang ganda yan. Tingnan nyo, ang ganda ng ano. Kitang-kita ko sa screen yung ano, yan. Yung blue sky. I love blue sky. Yeah, there you go. Yes. Matuto tayong maghagis sa Panginoong Jesus ng mga alalahanin natin, mga takot natin. Insecurities. Meron ba rito? Siyempre, may mga dumarating naman sa insecurities. Diba?
Ito ang sa mga nag-i-insecure, yung mga insecurities na yan, ang pinakapayo ko diyan, do not compare yourself to anyone. You are unique, you are special, you are pogi, parang ako. Siyempre, naka-filter di ba? Ayaw ko nga ipakita yung totoong mukha ko. Hindi, joke. Ayos naman po tayo. Joke lang yon. Dahil sa Panginoong Kristo, ang gusto lang po niya, mahangin. Gusto ni Jesus mahangin. There you go. Yes. So, look at that. Look at that. There you go. Yeah. Di ba? Yes, tayo po ay mga anak na minamahal. John 1:12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sila ipinagkalooban niya na maging mga anak ng Diyos. Anak ka na ba ng Diyos? Simple lang naman ang sagot. Kung naniwala ka na si Jesus lamang, look at them, na si Jesus lamang ang daan sa langit, naniwala ka doon, then you will be saved. You are saved. Okay, so i-enjoy natin yung walk sa Kanya. I-enjoy natin yung relationship natin. Hindi lahat ng tao may relationship sa Diyos. Sapagkat marami nagsasabi, God bless, ganun din. Pero ang totoo, yung iba wala namang relasyon sa Panginoon. Dahil lamang sa, karamihan na nagse-celebrate ng Pasko, hindi naman lahat alam bakit nagditiwang ng Pasko. Bakit nga ba nagditiwang ng Pasko? Diba? So, the only reason sa ating mga Kristiyano na naiiba ay dahil alam natin kung bakit tayo nagse-celebrate. Why we celebrate it? Because we know that the reason for the season is the Lord Jesus Christ. And if you know that, walang pag-aalinlangan, alam mo, sa puso mo, ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Di ba? Hindi tungkol sa, okay, maganda rin yung may gifts. While growing, I still remember about the age of 8 or 7, very young. Nakapasko po ako ng 2,000 pesos. During that time, I was very young. Tuwang-tuwa na po ako. Then, immediately, kinabukasan, we go to Jollibee, McDonald's, go to SM Mega Mall. Alam mo noon, di ba? Tapos, watch movies. We watch movies together. You know? Mga tipong ganyan. Alam mo, ganyan, gusto ng Panginoon mga ganyan eh. Pero ngayon parang nawawala na po yata yung tradition na namamasko. No? Parang hindi na ako nakakita ng mga namamasko. Kaya lumungkot ang Pasko. Iba rin talaga yung minamamasko kasi doon may papakita na magiging generous tayo. Kaganyan ko pala, maganda. Doon mapapakita na tiyan ko malaki. Doon makikita na malaki tiyan ko. Doon makikita na we can be generous. Ayan. May show natin doon yung Christ-likeness natin, yung pagiging kahawig natin kay Jesus. Yan, may filter ko, siguro kahawig ako ni Jesus kasi may bigote. Pas long hair pa ako. See? Long hair yan. Hawig ko si Jesus. No, wala nakakita kay Jesus. Huwag kayo mag-iisip ng nasa itsura nyo, sa isip nyo na ganito ang itsura ni Jesus. Huwag nyo ha. Baka mamaya pagdating nyo sa langit, nasa isip nyo, ganun ang mukha ni Jesus, kakalbitin niya kayo. Sino ka? Sasabihin mo. Ako si Jesus, sasabihin niya. Ayan pala mukha niya. So, walang nakakaalam sa itsura ng Panginoon. Okay? Tandaan yan. Okay. Saan na ba ako? Ayun. Maganda rin yung, mas maganda yung tumutulong ka kaysa ikaw yung tinutulungan. It's better to give than to receive. Totoo po yan. Kasi binigyan tayo ng puso. Kasi our Father in heaven is a giver. Likas sa Kanya maging pagbigay. He loves to give. Sino bang binigay niya? Ang unang-unang binigay niya at ang tanging ibinigay niya na solusyon, si Jesus. Kaya kahapon, araw ng kanyang kapanganakan, December 25, imagine mo, 2,000 years ago, dumating siya sa mundo. Naging tao siya para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para tubusin tayo. Again, mga kaibigan ko at mga minamahal na kapatid sa Panginoong Yesus, maligayang bati po. Pasko, maligayang Pasko sa atin lahat. At naway itong 2025 na darating, maging punong-puno ng kumpiyansa tayo sa ating mga sarili na mahal tayo ni Kristo Jesus at hindi niya tayo pababayaan at matuto nating ihagis natin ang mga alalahanin natin sa Kanya na nagmamahal sa atin. God bless everyone. Jesus loves us all. Mga aso,